Dalawang bata ang naging viral sa social media dahil sa pambihira nilang boses na ipinakita. Kumanta kasi sila sa videoke sa palengke upang pasayahin ang kanilang lola Soledad dahil kaarawan niya ito at doon nga ay navideohan sila ng kanilang ninang at ipinost ito sa kaniyang social media account. Nanay! Isang matinis na sigaw ng dalawang paslit ang bumalot sa loob ng isdaan. Patakbo ang mga itong tinungo ang pwesto ng kanilang ina habang malawak ang kanilang mga ngiti sa labi. Sumilay din ang ngiti sa labi ni Sahaya habang nagkikilo siya ng isda para sa bibili nang makita niya ang kambal niyang mga anak na papalapit sa kaniya. Ito na ho ang isda nyo. Balik po kayo ulit. Matapos niyang maibigay ang isang balot ng isda, ay agad niyang pinunasan ang kaniyang kamay upang masalubong niya ng yakap ang mga anak. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay niya sa kambal pagkunway, ay inamoy niya ang bawat leega ng mga ito. Amoy araw na ang mga anak ko ah. Kamusta naman? Bakit ang aga niyo yatang pinuntahan ako? Nakangiting tanong nga ni Sahaya sa mga ito. Nanay, naubos na po namin ang inilako po naming gulay ni Aling Goring at hinatian niyo po kami ng naibenta namin. Ito nga po. Masayang balita ni Alfonso at ipinakita pa nga niya sa kaniyang ina ang bariyang ibinigay sa kanila ni Aling Goring kanina bilang hati sa naibenta nilang gulay. Kanina lang ay tumulong sila sa paglalako ng mga gulay ni Aling Goring at pinangakuan din sila nito na hahatian sa naibenta nila. May dagdag baon na rin po kami bukas ni Kuya. Bungis-ngis pa nga ni Alyssa na halatang hindi na nga ito makapaghintay pa na sumapit ang bukas. Wow naman! O sige, dahil maganda rin ang benta ni nanay sa mga isda ngayon, dodoblehin ko na rin ang baon niyo bukas. Para naman makakain kayo ng maayos doon at mabili niyo na rin ang gusto niyong kainin. Masayang sambit ni Sahaya sa kaniyang mga anak bago niya isa-isang pinisil ang mga pisngi ng mga ito. Nagkatinginan naman agad ang dalawang paslit habang nagniningning ang kanilang mga mata sa saya. Yay! Salamat po nanay, mayaman na po tayo kuya. Agad na wika ni Aliza. Humarap pa siya sa kaniyang kapatid nang sabihin iyon. Natawa na lamang si Sahaya nang marinig nito ang sinabi ng anak na mayaman na sila dahil lang sa kaunting barya. Napaka-inosente pa ng mga bata para malaman ang totoong kahulugan ng pagiging isang mayaman. Subalit, kung tutuusin naman at kung titingnan ni Sahaya sa ibang aspeto, ay may katotohanan naman talaga ang sinabi ng kanyang anak. Mayaman nga sila, hindi sa pera, kundi sa pagmamahal. Isang malaking kayamanan na nila ito dahil wala namang katumbas na halaga ang pagmamahal. Katulungan ka na po namin ni Kuya na magbenta ng mga isda nanay at na makauwi na po kagad tayo. Sambit ni Aliza bago kumuha ng isang upuan at pumatong roon upang maabot niya ang malaki at mahabang lamesa sa harapan na pinaglagyan ng isdang ibebenta nila. Ganoon din naman ang ginawa ni Alfonso at sabay silang nagtawag ng mga customer upang bumili sa kanila ng isda. Isda po kayo riyan, meron po tayong bangus, pirit, sigarilyo at may pusit din po rito. Presko na po itong isda ni nanay at saka masarap din po ito kapag naluto na. Paksiw po ang pinakamasarap na luto rito. Bili na po kayo rito, murang-mura lang po. Sariwang-sariwa po ito at hindi po kayo magsisisi. Hindi na rin po masakit sa bulsa. Sigaw ni Aliza at Alfonso, kaya lahat ng mga dumadaan sa harapan nila ay napapatigil at napapabili na lang din dahil sa kakyutan ng dalawa. Nawiwili rin kasi sila sa kakulitan ng mga ito, masyadong madaldalin at palakaibigan. Malaki naman ang ngiti ni Sahaya habang nagkikilo siya ng mga isda kung kanina ay madami-dami ang bumili sa kaniya.
Swerte nga para kay Sahaya ang kaniyang mga anak. O, nandito na palang mga inaanak kong ubod ng gwapo at ganda. Ang babait pa at mukhang malapit nang maubos ang isda nyo. Biglang singit ng baklang kaibigan ni Sahaya na kilala sa kanilang barangay sa bago niyang pangalan na Mika. Ninong, nandito po kayo. Ang dami niyo pong dala at may birthday cake pa po. Wow! Sino pong may kaarawan? Excited na tanong nga ni Alisa sa kanyang ninong nang mapadako ang kanyang tingin sa mga ipinamili nga nito. Ninong, hindi niyo naman po kaarawan ngayon ah. Anas pa nga ni Alfonso. Hindi yan para sa ninong ninyo mga anak. Hindi nyo ba naalala? Kaarawan ngayon ng Lola Soledad nyo. Hindi na naman kasi umuwi ang kanyang mga nakatapo kaya yun. Kanina pa tahimik at halata ang kalungkutan sa muka. Napagdesisyonan namin lahat dito na ipagdiriwang ang kanyang kaarawan dito na lang sa isdaan. Hiniram din namin ng videoke para naman may kantahan na magaganap. Kaya ayan, tinawagan ko na ang ninong ninyo upang mamili ng mga pagkain. May halong lungkot sa boses na paliwanag ni Sahaya sa kaniyang mga anak. Si Lola Soledad ang matandang tindira ng isda na katabi lang ni Sahaya ng pwesto. Isa ito sa pinakamatandang kasama nila. Mag-isa na lamang ito sa buhay dahil ang mga anak niya at apo ay may sarili ng pamilya sa ibang lugar. Binubuhay niya na lamang ang sarili niya ngayon. Nakakalungkot ngang isipin na kahit matanda na ito ay pinipilit pa rin magtrabaho para lang mabuhay. Kawawa naman po si Lola kung gano'n nanay, hindi po niya kasama ang mga mahal niya sa buhay sa importanteng araw niya. Malungkot na sambit na rin ni Alfonso habang nakatingin siya kay Lola Soledad na nagpapaypay na ngayon sa mga nakadisplay na isda upang hindi ito dapuan ng mga langaw. Malalim din ang naging pagbuntong hininga ni Mika dahil isa rin kasi siya sa mga taong nakakakilala ng lubos sa matanda. Subalit, bigla siyang nabuhayan ng loob nang bigla na lamang siyang nagkaideya kung sa paanong paraan nila mapapasaya ang matanda. Nakangiti niyang binalingan ng tingin ng kaniyang mga inaanak. Hindi ba't nanalo kayo sa contest nung isang araw? Tanong ni Mika. Nagtaas baba pa ang kaniyang dalawang kilay. May ginanap kasing singing contest sa paaralan ng Kambal noong isang araw at isa nga sila sa lumahok. Hindi lang kasi talino ang meron sa dalawa, biniyayaan din kasi sila ng talento sa pagkanta. Kaya sa lahat ng contest na sinasalihan nila ay inuuwi nila ang panalo. Isa ito sa mga ipinagmamalaki ni Sahaya bilang isang ina. Sabay namang tumingala ang Kambal sa kanya at tinignan siya nang may pagtataka nga sa kanilang mga mata. Opo ninong, bakit po? Excited na inilatag nga ni Mika ang kanyang mga dala at dali-daling pinuntahan ng dalawa na nakapatong pa rin sa isang upuan. Kakanta at sasayaw kayo ngayon mga Junakis. Magpakitang kilos kayo rito at nang mawili sa inyo si Lola Soledad, pasayahin niyo naman siya at bibigyan ko kayo kaagad ng papremyo. Agad na wika ni Mika. Napatango-tango naman si Sahaya sa sinabi ng kaniyang kaibigan. Pagkatapos ay ngumiti siya. Maganda rin kasing gawin iyon ng Kambal dahil siguradong sasaya na ang Lola Soledad nila. Kapag nandito kasi ang Kambal ay nabubuhayan si Lola Soledad at liliwanag agad ang kaniyang mukha. Nawiwili siya sa mga ito. Siguro dahil nakikita niya kay Alfonso at Alisa ang apo nito at nararamdaman din niya ang pagmamahal ng Kambal para sa kanya. Nang marinig ng Kambal ang salitang premyo, ay agad lumiwanag palalo ang kanilang mukha at sabay pa nga silang napatango-tango. Si Mika na ang naghanda sa lahat. Inilatag niya sa maliit na lamesa ang pinamili niyang pagkain at cake para kay Lola Soledad. Pati ang videoke ay nakahanda na rin sa kanilang pagkanta. Nang makitang nakahanda na,
ang lahat ay patakbong nilapitan ulit ni Mika ang kambal. Ano bang gusto niyong kantahin? Halika. At ilalagay ko na yung numero sa videoke. Hindi pa nga nakakasagot ang kambal, ay hinila na kaagad sila ng kanilang ninong palapit sa videoke. Isa lang naman kasi ang kantang memoryado nila at ito rin ang kantang ikinanta nila sa entablado noong isang araw. Ang kantang Narda. Narda po, Ninong! Excited na sabi pa nga ni Alisa na patalon-talon pa nga ito habang pumapalakpak sa tuwa. Halatang excited nang humawak muli ng mikropono. Napaismid naman si Mika sa napiling kanta ng mga inaanak niya. Naku, ang baduy naman ang kantang yan. Wala ba kayong alam na mas magandang kanta? Napakamutulo na nga lamang ang bata. Ninang naman yun po ang gusto namin ni Kuya. Napasimangot na ang mukhang wika ni Eliza. Natatawang nilapitan naman ni Sahaya ang gawin nila. Hayaan mo nang kantahin ng mga bata yun, bakla. Mas magaling sila sa kantang yun. Sige na, ani nga nito. Napairap na lamang si Mika at inilagay na lamang sa videoke ang numero ng kanta. Ibinigay na rin niya ang mikropono sa dalawa upang makapagsimula na itong kumanta at magsimula na ang sayahan. Nagpalakpakan naman ang lahat at si Mika naman ay kinuha agad ang kaniyang cellphone upang makuhanan ng video ang pagkanta at sayaw ng dalawa. Lola, halika po at sumayaw po tayo at kumanta. Masiglang tawag ni Alfonso sa mikropono. Natatawa namang lumapit sa kanila ang matanda. Abot hanggang langit na ang ngiti nito. Hindi katulad kanina na parang pinagbagsakan ng langit at lupa ang mukha. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang napapalot ng hiwaga. Simulang pagkanta ni Alfonso. Napapaindak at napapasabay naman sa pagsayaw at pagkanta si Lola Soledad habang tumatawa ito. Agad na ibinigay ni Alfonso ang mikropono sa kaniyang kapatid upang ito na naman ang magpatuloy sa kanta. Mapapansin ka sa dami ng iyong ginagawa, kung kaagaw ko ang lahat, may pag-asa bang makilala ka? Napatigil sa kanilang kinatatayuan ang lahat ng mga taong bumibili nang masilayan nila ang kambal na kumakanta at sumasayaw habang pinapasaya ang matanda. Napakaganda sa paningin ito na kahit si Mika at si Sahaya ay hindi na rin mapigilang maluha. Naging malawak pa nga ang ngiti ni Lola Soledad, hindi na ito katulad kanina. Ang talino ko talaga, bakla. Tamang naisip ko sa mga junakis mo, hindi ba? Tignan mo nga. At sobrang saya na nga ng Nanay Soledad. Maarting puri ni Mika sa kaniyang sarili habang kumukuha pa rin ito ng video. Nabigla naman si Sahaya nang hatakin siya ni Aliza papunta sa gitna. Kantahin niyo po yung chorus, Nanay. Masayang sigaw ni Aliza at nagpalakpakan ng lahat. Napangiti naman si Sahaya dahil sa ginawa ng kanyang anak. Wala na ring nagawa pa si Sahaya kundi ang kumanta na lang para sa kasiyahan ng lahat. Nahihiyaman pero nakangiting kumanta lamang si Sahaya. Natapos ang kanta at sayawan ng lahat. Isang malakas na palakpakan ang agad nilang narinig. Hindi naman mapigilan ni Lola Soledad ang maluha nang yakapin siya ng kambal at batiin siya sa kaniyang kaarawan. Sila Alfonso at Aliza lang yata ang nakakapagpasaya sa kaniya ng ganito. Ang galing naman ninyo, Alfonso, Eliza. Oo nga, ang ganda pa ng mga boses nyo at ang galing pang sumayaw ni Eliza. Talagang manang-mana kayo sa nanay nyo. Puri sa kanila ng mga tao. Nahihiya namang ngumiti na lamang ang dalawa at pati na si Sahaya. Hindi kasi siya sanay
sa ganitong atensyon. Nagpatuloy pa ang kanilang kantahan at kasiyahan. Hindi rin naman nila pinapabayaan ang mga taong bumibili sa kanila ng mga isda kahit na nagsisiyahan pa sila. Ang kambal naman ay nandoon na sa pwesto ng kanilang Lola Soledad. Nakikipagkwentuhan ang mga ito sa matanda at pinapasaya pa nila ito. "Bakla, ipopost ko to sa social media ko ah." Pagpapaalam ni Mika habang kanina pa niya kinakalikot ang kaniyang cellphone. Ang tinutukoy niyang ipopost niya ay ang video ng kambal na kinuhanan niya kanina. Abala naman si Sahaya dahil parami na ng parami ang bumibili sa kanya ng isda, kaya hindi na niya nagawa pang sagutin ang kaniyang kaibigan. Napatingin pa siya sa gawi ng kambal nang marinig niya ang malakas na bungis-ngisan ng mga ito at napangiti na nga lamang siya nang makita ring nagtatawanan pala sila roon kasama ang kanilang Lola Soledad. Madaling araw pa lang ay gising na si Sahaya habang ang kambal naman ay mahimbing pa ring natutulog sa kanilang silid. Hinagkan muna ni Sahaya ang noo ng kaniyang mga anak bago dahan-dahan ang paglabas niya ng bahay bitbit ang kaniyang mga labahin. Balak niya kasing maglaba sana kagabi, subalit hindi niya na nagawa pa dahil maaga siyang nakatulog dahil sa pagod. Ngayon ay madaling araw siyang maglalaba upang maaga na rin matapos at makapunta siya sa isdaan. Habang abala ay bigla na lamang may pumasok sa isipan ni Sahaya. Baka sa mukha at mga mata nito ang lungkot habang hindi pa rin binibitawan ang naisampay na niyang damit. Kumusta na kaya siya? Matagal na akong walang balita sa kanya. Sana masaya na siya kasama ang pamilya niya. Bulong ng isipan ni Sahaya pagkatapos ay malungkot siyang napangiti habang inaalala ang kahapon. Mabilis pa nga niyang pinahiran ang luhang kumawala sa kaniyang mga mata. Hindi rin kasi niya maiwasang hindi masaktan. Ilang taon na ang lumipas, pero para sa kanya, ang sugat na iniwan ng kahapon ay sariwang-sariwa pa rin. Naalala niya ang itsura at sakit sa mga mata ng kaniyang mga anak sa tuwing pinagmamasdan nila ang ibang mga bata na kumpleto sa mga magulang. Alam niyang hindi maiwasan ng kambal ang mainggit sa mga ito at palihim nga siyang nasasaktan bilang isang ina. "Alfonso anak, may iniisip ka ba?" Mahinahong tanong nga ni Sahaya. Iniangat naman ni Alfonso ang kanyang muka. Nagpakawala na nga rin ito ng malalim na buntong hininga. Nanay, nakita ko po yung kaklase ko kanina. Kahit po hindi siya nanalo sa contest ay masayang-masaya po siya dahil nandoon po ang nanay at tatay niya na magkasama po, sinusuportahan siya. Habang kami ni Alisa, nanalo nga pero wala naman po kaming tatay na sumusuporta sa amin. Napatigil si Eliza sa pagkain at napabuntong hininga rin na para bang may nakadagan na mabigat na bagay sa kanilang dibdib. Nalulungkot na rin ito habang iniisip din iyon. Hindi malaman ni Sahaya ang sasabihin. Pakiramdam niya ay may kung anong bumara sa kaniyang lalamunan at hindi niya magawang magsalita. Sa totoo lang ay maging si Sahaya ay hindi rin makuha ang tamang salita para masabi sa kaniyang mga anak ang katotohanan. Palagi siyang tinatakasan ng loob. Hindi niya kasi pwedeng sabihin sa kambal na niloko siya noon ng kanilang ama, na malapit na siyang maging kabit noon kung hindi pa lamang niya nalaman na may buntis pala itong fiancé at malapit na silang ikasal. Mga bata pa ito at hindi pa maintindihan ang lahat. Napakatanga rin niya kasi ng mga panahong iyon dahil huli na niyang nalaman ang lahat. May nabuo na sa kaniyang sinapupunan at ito na nga ang kambal. Ang akala niya ay ng babae ang kaniyang kasintahan. Sinugod pa nga niya ang babae dahil sa galit. Yun pala ay malaman-laman niya na lang na siya pala ang ibang babae.
Napakasakit isipin para kay Sahaya dahil hindi niya alam kung minahal nga ba siya ng totoo nito o naging panandali ang kasiyahan lamang siya ng mga panahong iyon. Kaya isinumpa niya sa lahat na anumang mangyari ay hinding-hindi na niya papasukin pa ang binata sa buhay niya at sa buhay ng kaniyang mga anak. Bubuhayin niya ng mag-isa ang kaniyang mga anak kahit pa kailangan niyang gampanan ng pagiging ama at ina ng mga ito. Tumikhim si Sahaya. Nako, di ba? Sabi ko naman sa inyo ay nasa kamay na siya ni Papa God at isa na nga siyang anghel ngayon. At saka, palagi kaya ninyong kasama ang tatay nyo dahil siya lamang naman kasi ang guardian angel nyo. Iyon na lamang ang dinahilan ni Sahaya. Mas mabuti kasing iyon ang malaman ng kambal kaysa umasa at masaktan pa ang mga ito. Mas mabuting bata pa lang ay hindi na sila umasang makikita at makilala pa nila ang kanilang ama dahil wala namang planong ipaalam ni Sahaya sa ama nila ang tungkol sa kanila. Sa isip-isip ni Sahaya ay baka masaya na ito sa sarili niyang pamilya at kahit nasaktan siya noon ay hindi pa rin niya naman masikmurang manira ng ibang pamilya. Tumingala na lamang si Sahaya sa kalangitan at pinagmasdan ang papaangat na araw. Ngumiti siya at iwinaglit na lamang iyon sa kaniyang isipan. Ang importante kasi ngayon ay kasama niya ang kaniyang mga anak kahit sa hirap at ginawa pa man iyan. Huling damit na ang isinampay ni Sahaya at matatapos na rin siya sa wakas. Papasok na sana siya sa loob ng bahay nang mistula siyang mapatalon sa gulat dahil sa malakas na boses na tumawag sa pangalan niya. Huy Sahaya! Bakla! Humahangos na pinuntahan ni Mika ang nakakunot noon niyang kaibigan sa tapat ng pinto ng bahay nito. O Miko, ang aga-aga pa. Nambubulabog ka na? Ano bang problema mo at kumakasigaw ka dyan parang katapusan na ng mundo? Iritableng tanong ni Sahaya habang hawak ang isang palanggana. Nasambit pa nito ang panglalaking pangalan ng kaniyang kaibigan dahil sa inis. Kahit kapos sa hininga ay dali-dali pa ring ipinakita ni Mika ang hawak niyang cellphone. Bakla ka? Sino bang hindi mapapasigaw kung ganito ang mabubungaran mo sa umaga? Tignan mo dali! Viral na yung video ng pagkanta at sayaw ng kambal sa Facebook. May 1 million views na at 1,000 reacts and shares. Ang dami ring pumuri sa kanila sa comment section Nakakaloka. Hindi makapaniwalang balita ni Mika sa kaibigan. Agad namang kinuha ni Sahaya ang cellphone at tiningnan ng maigi ang nakapaloob dito. Oo nga, viral nga ang naging pagkanta ng kambal kahapon sa isdaan sa palengke. Parami na ng parami ang mga views kahit hindi pa nag-24 oras nang maipost ito ni Mika sa kaniyang social media. O aminin, ang galing hindi ba? Sikat na ang kambal at marami na ang nakakakilala sa kanila. Masayang wika ni Mika at sinamahan pa ito ng pagyugyug niya sa dalaga. Napangiti naman si Sahaya dahil kahit siya ay hindi pa rin makapaniwala at abala siya ngayon sa pagbabasa ng mga positibong komento tungkol sa kambal. Sa kabilang banda naman ay kagabi pa hindi maalis ni Rico ang kaniyang mga mata sa pinapanood niyang video. Ito nga ang viral na video ng pagkanta at pagsayaw nila Alfonso at Aliza kahapon sa isdaan kasama na ang ina nilang si Sahaya. Hanggang sa pagising niya sa umaga ay ito agad ang pinanonood niya. Hindi na nga mabilang kung ilang ulit na itong pinapanood ni Rico at sa tuwing pinapanood niya ito ay hindi maalis ang malawak na ngiti sa kaniyang labi. Pati na nang mapagmasdan niya sa video ang babaeng minahal niya noon na si Sahaya. Dude, hindi ka pa ba naririndi dyan? Kanina mo pa yan paulit-ulit na pinapanood Hindi mo na nga napipirmahan yung mga papeles Komento ng kaibigan ni Rico.
Nasa sariling kumpanya si Rico ngayon kasama ang kaibigan niyang si Kenji. Simula kaninang umaga hanggang dumating sa opisina ay palaging nakaplay sa cellphone niya ang videong ito. May pagkakataon pa na itinitigil niya ito na kung saan malawak ang ngiti ng kambal kasama ang kanilang ina at pinagmamasdan ito ng matagal ng binata. May anak na pala siya. Mahinang wika ni Rico, ngunit mapapansin ang dumaang lungkot sa boses niya. Lumapit naman si Kenji sa kanya at nagtatakang tiningnan ang pinapanood nito. Wait, si Sahaya ba yan? Yung dati mong kasintahan? Anak ba niyang mga yan? Kamukhang kamukha yung batang lalaki oh. Magkamukha talaga kayo. Para kayong pinagbiyak sa parehong bunga. Sigurado ka ba talaga na hindi mo siya nabuntis dati? Sunod-sunod na tanong ni Kenji nang maagaw niya sa kamay ni Rico ang cellphone na nito at siya na ang tumingin sa video. Saglit namang natigilan si Rico. Una pa lang niyang nasilayan ang video ay may kung ano na ang nabuhay sa loob niya nang makita ang kambal na kumakanta. Lalo na nang masilayan niya si Sahaya sa videong ito. May kung anong bagay ang nag-uudyok sa kaniyang paulit-ulit itong panoorin. At ngayon ngang narinig niya ang sinabi ng kaniyang kaibigan ay napaisip si Rico. Paano nga kung sa kanya talaga ang mga bata? Alam niyang may nangyari sa kanila ni Sahaya noon bago pa man nalaman ng dalaga ang tungkol sa fiancé niya. Kung kakalyulahin naman ni Rico ang buwan at taon, ay masasabi niyang mga anak niya ang mga ito. Anak ko sila? Patanong na sambit ni Rico. Aba malay ko, wala naman ako sa tabi ninyo noong gumawa kayo ng bata. Bakit akong tinatanong mo? Pamimiloso po nga ni Kenji nang matapos niyang panoorin ng video. Alam mo, isa lang ang pwede mong gawin dyan. Puntahan mo si Sahaya at alamin mo ang lahat. Tanungin mo kung ikaw nga ba ang ama nila. At kung hindi naman, baka pwedeng magpa-DNA ka. Total may-ari ka naman ng kumpanya, di ba afford mo ang ganung bagay? Suhestyon ni Kenji. Kaya mabilis na napatango-tango si Rico. Nagulat pa nga siya nang bigla na lamang kumaripas ng takbo si Rico palabas sa kaniyang opisina. Hindi man lang ito nagpaalam sa kaniya kung saan man siya pupunta. Naging abala naman ulit si Sahaya sa isdaan. Matapos niyang ihatid ang kambal sa paaralan ng mga ito, ay agad siyang pumunta sa isdaan. Sahaya, sikat na ang mga anak mo, pati rin ikaw. Puri agad ng ilang tindera ng mga isda habang nakatingin sa kaniya-kaniya nilang cellphone. Kalat na sa buong palengke ang pagiging viral sensation ng kambal at hindi nga nila mapigilang mainggit na naman kay Sahaya. Oo nga po hindi ko po naman inaasahan na magugustuhan ng karamihan ng boses at saka sayaw ng mga anak ko. Nakakatuwa lang pero nakakabigla din. Nahihiyang wika ni Sahaya, tinatanong kung nasaan ang kaniyang kambal na anak dahil gustong magpa-picture ang mga ito. Marami na rin ang nagpa-picture kay Sahaya. Hindi rin mapigilan ni Sahaya ang mangamba dahil baka masasakal ang kaniyang mga anak sa dami ng taong gusto silang makita at baka pati personal na buhay ay papakialaman na ng mga ito. Alam ni Sahaya kung gaano kahirap maging sikat. Lahat ng galaw ay kalkulado ng mga ito. Sumapit ang hapon at bagsak na ang katawang umupo si Sahaya. Ubos na ang paninda niyang isda kanina pa. Pero ang mga taong gusto siyang makita, pati na ang kambal, ay mukhang hindi yata nauubos. Ito na yata ang araw na pinakapagod siya. Buti na nga at wala na ang mga ito at makakapagpahinga na rin siya sa wakas. Kinuha niya ang lagayan ng kaniyang pera upang simulang bilangin ang laman nito. Maya-maya lang ay uuwi na siya dahil baka sinundo na ng kaniyang kaibigang bakla ang mga anak niya sa paaralan. Simula noong mabuntis si Sahaya ay nandyan na talaga
ang kaibigan niya sa tabi niya. Siya ang nag-aalaga sa dalaga. Hindi siya nito iniiwan. Pati nga paglilihi niya noon ay si Mika na ang nag-aasikaso. Siya na rin ang tumatayong ama sa mga ito. Kung hindi lang alam ng buong barangay ang pagiging bakla nito, ay baka pinagkamalan na siyang ama ng kambal. Si Mika ang tipong bakla na hindi mo aakalaing bakla sa unang tingin. Hindi kasi pambabae ang kaniyang mga damit. Hindi rin niya nakahiligang mag-makeup. Kahit nakayuko at abala si Sahaya sa pagbibilang, ay naramdaman niyang may tao sa harapan niya. Nakikita rin niya ito mula sa kaniyang peripheral view. Sorry po pero wala na akong panindang isda wala rin dito ang mga anak ko. Kaya hindi pa kayo makakapagpa-picture, bumalik na lang kayo sa susunod. Nakayuko ang ulong sambit ni Sahaya sa taong nasa harapan niya. Mahabang lamesa lang ang tanging pagitan nilang dalawa. Sahaya? Mahinang tawag ni Rico dahilan upang manigas ang katawan ng dalaga at mapatigil na rin siya sa kaniyang ginagawa nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Dahan-dahang iniangat ni Sahaya ang kaniyang tingin at parang nagkakakarera na kabayo ang kaniyang puso nang makita niya ang lalaking isinumpa niya noon na hindi na niya gustong makita muli. Hindi alam ni Sahaya ang sasabihin. Mabilis niyang iniligpit ang lahat ng gamit at nagpaalam sa lahat bago siya nagmamadaling naglakad palabas ng palengke. Hinabol naman kaagad siya ni Rico. Sahaya, mag-usap naman tayo please? Nagsusumamong pakiusap ni Rico nang mahawakan niya ang kamay ng dalaga. Napatigil naman si Sahaya dahil roon. Ngayon niya lang muli naramdaman ang init ng palad ng binata at kahit hindi niya aminin ay namimiss niya ito. Hinarap niya si Rico at mapaklang ngumiti. May dapat pa ba tayong pag-usapan? Matagal ko naman nang tinapos ang lahat ng sa atin, hindi ba? At saka, tumigil si Sahaya sa pagsasalita at tumingin sa kamay ni Rico na nakahawak sa kamay niya. Marahan niyang tinanggal ito at nagpatuloy nga sa sasabihin niya. Hindi magandang tignan ang isang pamilyadong tao na humahawak sa kamay ng ibang babae. Ayokong pagkamalan na naman nila akong kabit mo. Natigilan si Rico sa sinabi sa kaniya ni Sahaya. Hindi niya alam kung saan siya magsisimulang sabihin sa dalaga ang lahat. Ngunit kahit balibaliktarin man ni Rico ang lahat, hindi pa rin mawawala na niloko niya noon si Sahaya na nagsinungaling siya at sinaktan niya ito. Isang rason lang naman kasi kung bakit muling nagpakita si Rico sa kanya. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Gusto niyang malaman kung tama ba ang hinala niya na anak niya ang kambal, na siya ba ang ama ng mga ito. Dahil kung tama man ang kutob niya, ay gagampanan niya ang pagiging ama ng mga ito kahit patutol si Sahaya. Kung tama man ang hinala niya, ay gagawin niya ang lahat upang ayusin ang pagkakamaling nagawa niya. Luluhod siya sa dalaga kung kinakailangan, mapatawad lamang siya nito. Gusto ko lang namang malaman kung anak ko ba ang kambal na nasa viral na video. Ako ba nga Manila, ha? Diretsyong tanong ni Rico na puno ng pagtatanong ang mukha nito. Ayaw niya nang magpaligoy-ligoy pa. Gusto na niya ng kasagutan ngayon. Malakas ang pakiramdam niyang siya ang ama ng kambal. Hindi naman maitago ni Sahaya ang pagkabigla. Ngayon ay nagsisisi siya kung bakit hindi niya pinigilan ang kaibigan niya noon na i-post ang video ng kambal sa social media nito. Hindi sana mangyari ang ganito. Hindi sana makikita ni Rico ang viral video na iyon at hindi sana siya nito matutuntun ngayon. Sasagot na sana si Sahaya, ngunit nanlaki bigla ang kaniyang mga mata nang marinig niya ang matinis na sigaw ng kaniyang mga anak. Nanay!
andito na po kami. Gulat ang mukhang nilingon agad ni Sahaya ang likuran niya at doon ay nakita niyang nakangiting tumatakbo ang kambal sa gawin niya at kumaway-kaway pa ang mga ito. Nasa hulihan naman ng mga ito, si Mika na siyang sumundo sa kambal. Nanay, tapos ka na po bang magtinda kaya po papauwi ka na? Tanong kaagad ni Alfonso. Hindi man lamang nito napansin ang lalaking nasa likuran ng kanilang ina. Oo, kanina pa naubos yung isda, anak. Anong ginagawa niyo rito? Bakit kayo nandito? Hindi ba sabi ko idiretso kayo sa bahay pagkatapos kayong sunduin? Sunod-sunod na tanong ni Sahaya. Hindi niya maiwasang kabahan dahil ngayon ay harap-harapan na ngang nasilayan ni Rico ang kambal. Kung si Alfonso ay dumiretso sa kaniyang ina at hindi napansin si Rico, si Alisa naman ay unang napansin ang binatang nasa likuran. Humarap pa siya rito at tinitigan ito ng mabuti. Sir Guapo, inaaway niyo po ba ang nanay ko? Inosenteng tanong ni Alisa, ngunit baka sa boses niya na handa na nitong ipaglaban ang kaniyang ina. Tuluyan naman ng hina ang mga paa ni Rico nang masilayan niya nang malapitan ng kambal. Napaupo siya dahilan upang mapantayan niya ang laki ni Alisa. Bumibilis ang pagtibok ng kaniyang puso at ang kaniyang mga luha ay kusa na lamang bumagsak sa kaniyang mga pisngi. Ngunit, agad na hinila ni Sahaya ang kaniyang anak na babae at pinalayo ito kay Rico nang akmang hahawakan sana ito ng binata. Sininyasan naman agad ni Sahaya ang kaibigan niya gamit ang kaniyang mga mata at nakuha naman agad ito ni Mika kahit siya rin ay naguguluhan kung sino ang lalaking nasa harapan nila ngayon. Umalis ka na, Rico. Pabayaan mo na kami. Tahimik na ang buhay namin. Ayoko na rin ng gulo. Nagmamakaawa na ang boses ni Sahaya ngayon. Tumayo si Rico at akmang lalapitan niya si Sahaya, ngunit agad na umatras ang dalaga. Na para bang nakakapasong apoy ang binatang nasa harapan niya at kailangang niyang layuan ito upang hindi masaktan. Gusto ko lang malaman. Hindi na natuloy pa ni Rico ang sasabihin niya nang bigla na lamang hinila ni Sahaya si Mika at ang sunod nitong sinabi ay ang nagpagulat sa lahat. Puwera lang kay Sahaya. Tumigil ka na. Siya ang ama ng mga anak ko. Seryosang sabi ni Sahaya habang diretsyo ang kanyang tingin sa mga mata ni Rico. Girl, ano bang pinagsasabi mo? Kilabutan ka nga. Kahit ikaw na lang babaeng naiwan sa mundo, hindi pa rin kita papatulan. Pasimpleng bulong ni Mika sa kaibigan. Mahigpit na hinawakan naman ni Sahaya ang kamay niya upang hindi na ito mag-ingay pa. Ito lang kasi ang naisip na paraan ni Sahaya upang hindi na lumala pa ang lahat at upang lumabayan na siya ni Rico. Hindi niyo naman kasi masisisi si Sahaya. Ang gusto lang niya ay katahimikan. Siya ang ama ng kambal? Hindi makapaniwalang tanong ni Rico at itinuro pa nga niya si Mika. Ha? Sinin? Magsasalita sana si Alisa nang agad na tinakpan ni Sahaya ang bibig ng kaniyang anak. Hindi pwedeng mabuking agad siya sa mga kasinungalingan niya. Tiningnan naman ni Sahaya si Mika at gamit ang kanilang mga mata ay nag-usap sila. Kahit napipilitan ay pikit matang nagpakalalaki si Mika sa harap ni Rico para sa kaniyang kaibigan. Mabuti na nga at lalaking-lalaki ang kaniyang pananamit ngayon. Oo pre, may problema ka ba ron? Bakit mo ginugulo ang asawa ko? Tanong ni Mika gamit ang panlalaki at buo niyang tono at boses kahit na sa loob-loob niya ay gusto na niyang magtatalon sa hiya at pandidiri. Palihim namang ngumiti si Sahaya. Maaasahan niya talaga ang kaibigan niya. Tahimik lang na pinagmasdan ni Alfonso ang lahat. Kahit sa murang edad ay alam na niya ang nangyayari
At kahit hindi sabihin ng kaniyang ina ang totoo, ay kilalang kilala na niya ang lalaking nasa harapan nila. Alam niyang ama niya si Rico dahil wala namang dahilan ang kaniyang ina upang pagpanggapin ang ninang Mika nila bilang kanilang ama kung hindi ito ang dahilan. Hindi matanggap ni Rico ang lahat pero malakas ang kaniyang pakiramdam na palabas lang ang lahat ng ito. Dahil nang mapadapo kasi ang kaniyang tingin sa kamay ng dalawa, ay wala siyang nakita na suot na kahit na anong mang sing-sing na magpapatunay na mag-asawa talaga silang dalawa. Mauna na kaming umalis, Rico. Masaya ako nagkita tayo ulit. Wika ni Sahaya bago hinawakan sa kamay ang naninigas na katawan ni Mika at tuluyan na nga silang naglakad paalis. Hindi na sila pinigilan pa ni Rico at maganda nga iyon upang hindi na humaba pa ang kanilang usapan. Tinanaw na lamang ng binata ang mga ito na papalayo mula sa kaniyang kinatatayuan. Sumilay naman agad sa labi ni Rico ang isang ngiti. Alam kong anak ko sila. Sahaya, hindi mo na yun matatago pa sa akin. Hindi magsisinungaling ang nararamdaman ko kanina. Sambit niya bago pinuntahan ang nakaparada niyang sasakyan at umalis. Nang makita ni Sahaya na nakaalis na si Rico, ay doon lang niya binitawan ang kamay ng kaibigan niya. Agad namang nagsisigaw at nagtatalon sa pandidiri si Mika. Ew! Sahaya naman, sa dami ng pwede mong idaylan. Bakit mo pa ako dinamay? Bakit mo akong ginawang tatay ng kambal? Tanong nga kagad ni Mika. Napairap tuloy si Sahaya at pasimple itong bumulong sa kanya. Tumahimik ka muna. Nandito pa ang mga anak ko. Aniya kaya sumunod na nga lamang si Mika. Magpaliwanag ka sa akin mamaya ha. Tumango na nga lamang si Sahaya bilang tugon sa kaibigan niya. Nanay, hindi po ba sabi ninyo po sa amin ni Kuya Alfonso na masama pong magsinungaling? Bakit po kayo nagsinungaling kay Sir Pogi kanina? Bakit po ninyo sinabing si Ninong po ang ama namin? Hindi maintindihang tanong ni Alaysa sa ina. Sinabi lang kasi yun ni nanay anak dahil kinukulit at inaaway ako nun eh. Pagdadahilan ni Sahaya at ipinakita pa nga kunwari ang malungkot niyang muka sa mga anak. Pero bakit po nagsinungaling ka sa kanya tungkol po sa tatay namin? Sino po ba siya, nanay? Inosenteng tanong muli ni Alisa. Ngunit hindi nagawang sagutin iyon ni Sahaya. Sumapit ang gabi at hindi pa rin umaalis si Mika sa bahay ni Sahaya. Naghihintay ito sa paliwanag ng dalaga. Hindi naman makakuha ng tiyempo si Sahaya dahil gising pa ang kaniyang mga anak, kaya nang makatulog na ang mga ito ay doon lang nakakuha ng pagkakataon si Sahaya na sabihin lahat kay Mika kung sino si Rico sa buhay niya at sa buhay ng kambal. Ikinuwento niya lahat at hindi naman nagulat doon si Mika dahil kanina pa lang ay may kutob na siya at hindi nga siya nagkamali. Anong gagawin mo? Para mo na rin kinuhanan ng pagkakataon ng mga anak mo na makilala ang tunay nilang ama. At saka, pinatay mo pa talaga si Papa Rico sa kwento mo sa mga anak mo ha? Hindi ka ba nakukonsensya? Maarteng sambit at tanong ni Mika. Napasandal naman sa sofa si Sahaya. Ginawa lang kasi niya ito upang hindi masaktan ang mga anak niya. Ayaw niyang makilala ang mga anak niya bilang anak sa labas. Alam kasi ni Sahaya na pamilyadong tao na si Rico, na ikinasal na ito sa fiancé niya noon. Gulo na naman kasi kapag nagkaroon pa ng ugnayan si Rico sa kanila. Ginagawa ko lang naman ito para hindi sila masaktan. Alam kong pagkakataon na nilang makilala kanina ang ama nila, pero hindi ko lang talaga kayang makita silang nasaktan ulit. Hay, hindi mo na lang sana ipinost yung video. Alam mo kasalanan mo talaga to eh. Pabirong sabi ni Sahaya sa huling sinabi niya. Gusto lang niyang pag-aani ng pag-uusap nilang dalawa. Agad namang nabatukan ni Mika ang kaibigan. Ay nako, gaga talaga to. Naging kasalanan ko pa talaga, kaloka. Diyan ka na nga, tuuwi na ako sa bahay ko. Matulog ka na.
malalim na ang gabi. Aniya at tumayo upang umalis. Natatawa namang nagpaalam si Sahaya sa kanya. Isinirado na niya ang pinto at pumasok na siya silid upang makapagpahinga. Dahil bukas ay panibagong araw na naman. Panalangin na lamang niya na sana hindi na sila guluhin pa ni Rico matapos ang eksena kanina. Mukhang dininig naman ng Diyos ang hiling ni Sahaya dahil lumipas ang ilang araw ay talagang hindi na muling nagpakita pa si Rico sa kaniya. Hanggang sa lumipas ang isang linggo ay hindi pa rin nagpapakita si Rico sa kanila dahilan upang mapanatag ang loob ng dalaga. Tuloy pa rin naman ang buhay nila sa Haya. Walang nagbago, katulad pa rin ng dati. Maaga siyang gumigising, nagluluto at naglilinis. Inihahatid muna niya ang kambal sa eskwelahan bago siya pumunta sa isdaan. Ngunit ngayon ay may dinaanan muna si Sahaya. Mang Karding, pakilagay na lang po ng mga preskong isda sa pwesto ko. Ito po yung kalahating benta ng isda kahapon. Ibinigay ni Sahaya ang kalahating pera kay Mang Karding. Si Mang Karding kasi ang talagang may-ari sa isdaan ni Sahaya sa palengke. Isa lang siya sa mga nagtitinda at paghahatian nilang dalawa ang benta ng isda kinabukasan. O sige Sahaya, may inilaan na ako para ibenta mo mamaya, ipapahatid ko na lang sa pwesto mo sa palengke. Salamat pala rito Wika pa nga ni Mang Karding habang abala siya sa kakatingin sa buong hulingan nilang preskong isda. Sige Mang Karding, hihintayin ko na lang po roon, maraming salamat din po. Aalis na nga sana si Sahaya upang makapaghanda siya sa pwesto. Ngunit biglang nagsalita muli si Mang Karding. O nga pala Sahaya, may papasok akong tao na makakatulong sa'yo sa pagbebenta ng isda. Sakto! Nangangailangan kasi siya ng trabaho, okay lang naman siguro sa'yo, hindi ba? At saka, dadagdagan ko rin ng mga isdang ibebenta nyo. Tumango-tango naman ang babae. Oo naman po Mang Karding. Para naman po may katulong po ako sa pagbebenta. Napangiti pa nga ito at masayang-masaya pa nga talaga. Matagal nang gustong magkaroon si Sahaya ng katulong sa pagbebenta. Gusto sana niyang si Mika ito. Pero ang bakla ay sobrang arte sa amoy ng mga isda. Kaya naman niya ang trabaho. Pero okay na rin na may katuwang siya sa pagbebenta upang maging madali sa kanya ang trabaho. Simula kasi nang maging viral, ang kambal ay padami ng padami ang pumupunta sa palengke at hinahanap siya. Kadalasan ay bumibili pa ang mga ito. May nag-aalok pa ngang modeling agency sa kambal at ang iba ay mga komersyal na siyang tinanggihan naman ni Sahaya ang magandang oportunidad na iyon. Gusto muna kasi niyang makapag-focus ang mga anak niya sa pag-aaral bago pa ang ibang bagay. Baka kasi kapag tinanggap iyon ni Sahaya ay mapabayaan na ang pag-aaral ng dalawa. Importante pa naman ang pag-aaral. Sige po Mang Karding, alis na ako Puntahan niyo na lang po ako sa pwesto ko roon sa isdaan. Tugon ni Sahaya. O sige Sahaya, papuntahin ko siya mamaya. Matapos mag-usap ay dumiretso na si Sahaya sa isdaan upang maghanda roon at hintayin ang presko niyang isda na darating mamaya. Maya-maya lang ay napansin na ni Sahaya na paparating na sa gawin niya ang isang malalaking kahon na may lamang mga isda. Pasan-pasan ito ng dalawang lalaki habang nasa likuran nila si Mang Karding. Sahaya, ito na yung mga isda mo. Tinamihan ko na dahil alam kong kaya mo namang ubusin ang mga to. Nakangiting tumango na nga lamang si Sahaya. Salamat po Mang Karding Pinaling ni Sahaya ang tingin niya sa dalawang lalaking nagkakarga ng kahon-kahong malalansang isda. Sige mga kuya, ibaba nyo na rito. Mukhang bigat-bigat pa naman yan. Wika ni Sahaya. Ibinaba naman ng dalawa ang malaking kahon. Ngunit natigilan at napaatras pa si Sahaya sa gulat nang mamukhaan niya ang dalawang lalaking nasa harapan niya.
Kenji? Rico? Bakit kayo nandito? Gulat niyang usal. Nakaharang kasi ang malaking kahon kanina sa mga mukha ng dalawa, kaya hindi niya agad napansin kung sino ang taong nagkakarga nito. Hi Sahaya, long time no see! Nakangiting bati ni Kenji sa dalaga. Noon pa man ay kilala na ni Sahaya si Kenji. Naging kaibigan niya ito dahil kaibigan din siya ni Rico. Pero noon, matapos niyang malaman, ang lahat ay ayaw na niyang magkaroon pa ng ugnayan sa dalawa. Tama na ang panloloko. Pinagmasdan ni Sahaya ang kabuuan ng mga ito. Nakasuot sila ng simpleng damit lang na pangmahirap at hindi mo talaga aaklaian na mayaman sila. Idagdag mo pa ang karga nila kanina na malansang isda. Hindi malaman ni Sahaya ang dahilan kung bakit ang mga bilyonaryong katulad nila ay napiling kumarga ng kahon-kahong malalansang isda. At namangha siya dahil hindi man lang niya nakitaan ng pandidiri ang mga mukha ng mga ito. Anong ginagawa niyo rito? Gulat na tanong nga ni Sahaya. Naghihirap na kasi kami kaya tulungan mo naman kami. Pabirong dahilan ni Kenji at napanguso pa talaga ito sa kanya. Umakto pa itong iiyak kaya napairap na lamang sa kawalan si Sahaya. Tahimik lang si Rico na nakatingin sa kanya. Hindi naman pinaniwalaan iyon ni Sahaya o mas sabihing hirap itong paniwalaan ng dalaga. Kilala mo sila, Sahaya? Napatingin si Sahaya kay Mang Carding nang magsasalita ito. Sila ang mga bago mong trabahante. Kakapasok nga lang nila kanina. At saka si Rico ang sinasabi kong magiging katulong mo sa pagbebenta ng isda. Mas nagulat si Sahaya sa kanyang narinig. Ano po? Bakit po si Rico? At saka, ano bang ginagawa niya rito? Hindi ko pa rin ba siya napaniwala na si Mika ang ama ng anak ko? Sa isip-isip pa nga nito. Masamang tiningnan agad ni Sahaya ang dalawa nang mapagtanto niya ang lahat. Isa lang ang dahilan nila kung bakit pinasok nila ang ganitong trabaho. Dahil ito sa kanya at sa kambal. Akala niya matapos ang ginawa niyang pagpapakilala kay Mika na ama ng kambal ay titigilan na sila ni Rico. Nagkamali pala siya. Mang Carding, mukhang hindi ko naman siguro kailangan ng katulong sa pagbebenta. Kaya ko naman po siguro ang mga to. Alam niyo naman yun, di ba? Agad na bawi ni Sahaya sa sinabi niya kanina kay Mang Carding. Binuksan na niya ang mga kahon at nag-umpisang ilatag ang mga isda sa mahabang lamesa. Di ba pumayag ka na kanina kay Mang Carding, Sahaya? Nung ni Kenji. Napakamot pa siya sa kanyang batok. Kung hindi papayag si Sahaya, ay mawawala na lang na parang bula ang kanilang pinaghirapan ni Rico. Lalo na ang pagtitiis niya sa malansang amoy ng isda. Sahaya, kailangan ko ng pera. Hayaan mo naman ako makapagtrabaho rito. Pagmamakaawa nga ni Rico. Talaga bang naghihirap siya? Nung huli naman naming nagkita ang gara pa ng damit niya. Ilang taon na rin ka naman kaming walang balita sa buhay niya kaya baka nga nag-uumpisa na pala silang maghirap. Pero imposible naman kasi. Hindi madaling maghirap ang mayayamang katulad nila. Sa isip-isip pa nga ni Sahaya na puno pa rin ng pagdududa. Sahaya, nasabihan ko na si Rico tungkol doon. Ani naman ni Mang Carding na talagang pinipilit ang dalaga na pumayag. Napabuntong hininga si Sahaya. Hindi naman niya pwedeng pilitin si Mang Carding dahil kung tutuusin ay trabahante lang din siya ni Mang Carding. Ito pa rin ang may-ari ng isdang ibinebenta niya. Bahala na nga kayo. Umpisahan mo nang ilatag ang mga isda sa lamesa. Ani na lamang ni Sahaya na nagpapahiwatig na pumapayag siya kahit labag naman ito sa kaniyang kalooban. Patago namang nag-apira ng dalawang magkaibigan. Malawak ang ngiti ni Rico ngayon na pinulot ang mga isda sa kahon at inilatag ito sa lamesa gaya ng gusto ni Sahaya. Sa totoo lang
ay hindi pa sanay si Rico sa malansang amoy ng isda. Kahit pa ilang araw niyang sinanay ang sarili sa amoy para lang pasukin ang ganitong trabaho. Laking mayaman si Rico, kaya hirap para sa kanya ang ganitong trabaho. Ngunit kahit gaano man kahirap, ay kakayanin niya lahat malaman lang ang totoo at mapalapit muli kay Sahaya. Malaki ang kasalanan niya noon sa dalaga, pero alam niyang totoo ang nararamdaman niya para kay Sahaya. Malakas din ang kutob niyang anak niya, ang kambal. Isa sa kaniyang rason kung bakit pinili niyang pasukin ang trabaho sa pagkakarga ng mga isda ay dahil na rin gusto niyang mapalapit sa kambal at makakuha siya ng kahit buhok ng mga ito para sa gagawin niyang DNA test. Hindi kasi mapalagay si Rico hangga't hindi niya nasasagawa ang DNA test. Mistula pang nadamay si Kenji sa pinaplano ng kaniyang kaibigan. Magkano ito, Pogi? Malanding tanong ng isang dalagang ngayon lang bumili sa pwesto ni Sahaya. Malagkit ang tingin nito kay Rico na malawak pa rin ang ngiti. 150 lang, miss. Ilang kilo ba ang bibilhin mo? Tanong pabalik ni Rico sa kaniya. Nakaupo lang si Sahaya sa isang tabi at pinapanood ang eksena. Simula nang magtrabaho kanina, si Rico sa pwesto ay halos dumugin na siya ng mga babae. Lahat ay nagpapakyut sa binata. Ang iba pa ay pasikreto pang kinukuhanan ng litrato si Rico. Hindi kasi maiwasan ng mga mamimili na hindi mapansin ang agaw atensyon nitong kagwapuhan. Hindi naman maiwasang mainis si Sahaya sa hindi malamang dahilan dahil kitang-kita niya na nagugustuhan din ni Rico ang nakukuha niyang atensyon. Ngunit, iniisip na lamang ni Sahaya na maganda nga ito upang mas madali nilang maibenta ang isda at makauwi na siya ng maaga at hindi na nila makita pa ang isa't isa. 3 kilo yung bibilhin ko, Pogi, pero sana kasama ron ang number mo. Malanding wika nito, kaya napangiwi si Sahaya nang marinig ito. Mistula namang napalingon si Rico sa gawin niya at nagtama pa ang kanilang mga mata. Umiwas na lamang ng tingin si Sahaya at umaktong abala siya sa gawain. Kahit hindi naman, wala siyang planong tulungan ito sa pagkikilo. Wala akong cellphone sa susunod na lang kapag nagkaroon na ako. Maraming salamat sa pagbili. Nakangiting wika ni Rico nang maibigay niya ang naikilo niyang isda. Tanging pagsisinungaling na lamang ang nagagawa ni Rico ngayon upang iwasan ang mga babae. Pasimple lang, pinapanood ni Sahaya si Rico na siya na ang gumagawa sa lahat ng trabaho. Pati ang pagtatawag ng mga customer at ang pagkikilo ay siya na rin habang siya ay kanina pa nakaupo at nagpapahinga sa isang tabi. Napabuntong hininga si Rico nang makapagpahinga siya saglit at tumabi sa pag-upo kay Sahaya. Mukhang pagod na ito kahit kalahating araw pa lang na nagtatrabaho at ang malansang isda ay nakadikit na rin sa kaniyang katawan. Ganito pala kahirap ang magtinda ng isda. Wika nga ni Rico na bakas sa mukha ang pagod. Tumigil ka na kasi at bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo. Wala ka namang mapapala rito at saka alam kong ginagawa mo to dahil sa mga anak ko. Hindi ka naman talaga naghihirap eh. Nagpapanggap ka lang, hindi ko alam kung saang parte ng pag-uusap natin noong isang linggo ang hindi mo maintindihan. Mahinahon pero may diin na sabi ni Sahaya. Gusto ko lang makasamang mga anak ko. Nagsusumamo ang boses na wika ni Rico. Nagpakawala muli ng malalim na buntong hininga si Sahaya bago diretsyong tinignan si Rico sa mga mata nito. Hindi mo sila anak, Rico. May asawa na ako at anak namin ng kambal. Huwag ka nang manggulo dahil may pamilya ka na rin naman. Nagulat nga si Sahaya nang biglang hinablot ni Rico ang kamay niya. Asawa? Bakit? Bakit wala kang singsing? At saka, kung hindi ko anak ang kambal, bakit nakakaramdam ako ng lukso ng dugo sa kanila? I-explain mo yun, Sahaya.
Agad na binawi ni Sahaya ang kaniyang kamay at mistula pang napalayo kay Rico. Kanina pa sila pinagtitinginan ng ibang tindera at mukhang maya-maya ay laman na naman si Sahaya sa chimis ng mga ito. Tumayo na lamang si Sahaya at hindi pinansin ang sinabi ni Rico kanina. Siya na ang kumausap sa taong bibili ng isda upang matakasan niya ang mga tanong ng binata. Sumapit ang hapon. Kakaunti na lang ang naiwang panindang isda sa lamesa nila, Sahaya at Rico. At ang dalawa ay maayos namang nagkakausap paminsan-minsan. Hindi nila binabalikan ang nakaraan at ngayon ay para lang silang magkaibigan na nag-uusap. Hapon na. Hindi mo pa ba susunduin ng mga bata? Ako nang bahala rito, delikado pa naman ang panahon ngayon. Mahinahong pakiusap ni Rico. Sinundo na sila ng ama nila. Baka nga nasa bahay na sila ngayon eh. Tugon ni Sahaya na talagang pinaninindigan ang kaniyang kasinungalingan. Pero wala naman talagang susundo sa kambal dahil si Mika ay pumuntang Maynila noong isang araw dahil sa kaniyang nahanap na trabaho. Susunduin niya lang ang mga ito kapag tapos na nilang ibenta ang lahat na naiwan na mga isda. Maaga pa naman at sigurado si Sahaya na naglalaro pa roon ang kambal. Hindi naman na umimik pa si Rico. Ngunit maya-maya lang ay nagulat ang dalawa nang makitang may tumatakbong batang babae sa kanilang gawi. Gulo-gulo ang buhok nito at umiiyak. Mukhang kagagaling lang sa paaralan. Alisa anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong sugat sa mukha? Nakipaghaway ka ba? Nasaan ang kuya mo? Sunod-sunod na tanong ni Sahaya sa anak nang sinalubong niya ito. Nag-iisa lang kasi itong pumunta sa isdaan at nakakabahala nga dahil kahit kailan ay hindi naman humihiwalay ang dalawa sa isa't isa. Nanay, ang sama po nila. Inaway po nila kami ni Kuya. Anak po raw kami ng kapre kasi wala kaming tatay. Nanay, gusto ko po ng tatay. Hindi po kami anak ng kapre, hindi po ba? Hagulgol ni Alisa kasabay ng sunod-sunod na pagbagsak ng kaniyang mga luha. Parang pinipiga naman ang puso ni Sahaya sa kaniyang nasaksihan. Hindi na niya pinoproblema kung narinig man ni Rico ang mga sinabi ng kaniyang anak at mapagtanto nga nitong nagsisinungaling siya sa kaniya noon. Anak, ano ba kasing nangyari? Bakit ganito ang itsura mo? Nasaan ang kuya mo? Mahinahong kausap nga ni Sahaya. Kahit sa loob-loob niya, ay labis na nga siyang kinakabahan. Nanay! Naibaling ni Sahaya ang kaniyang tingin sa di kalayuan nang marinig niya ang malungkot at mahining tawag sa kaniya ni Alfonso. Agad na tumakbo ang dalaga sa kaniyang anak at agad sinipat ang buong katawan nito. Nang makitang maliit na galos lang ang nakita niya, ay agad siyang nakahinga ng maluwag. Ngunit, masamang tingin agad ang kaniyang ipinupukaw sa anak. Agad niyang pinakalikod ang anak at pinalo ang puwetan nito. Bakit kayo nakipag-away ni Alisa? Hindi ba't kabilin-bilinan ko na huwag kayong makikipag-away? Tignan niyo yung itsura niyo ngayon. Ikaw ang kuya kaya dapat protektahan mo ang kapatid mo. Sermon nga ni Sahaya, sa kawalang tigil na pinagpapalo ang puweta ng anak, na ngayon ay umiiyak na. Lumapit naman si Alisa sa kanila at pinigilan ng ina. Nanay, wala pong kasalanan si Kuya, inaaway po nila kami. Sabi nila anak daw po kami ng kapre kaya daw po wala kaming may pakilalang tatay. Nalimaw po ang tatay namin, sabi nila. Nagalit po kami ni Kuya kaya po kami nakipag-away. Ipinagtanggol lang naman po namin ang sarili namin eh. Masama po ba yun? Inosenteng saad ni Alisa. Sahaya, tama na, hindi kasalanan ng mga bata na ipagtanggol ang sarili nila. Pagpipigil naman ni Rico kay Sahaya. Napatigil naman si Sahaya at mistula pang nagising ang kaniyang isipan. Bigla niyang niyakap ng mahigpit ang kaniyang mga anak at mariin siyang napapikit habang pinagsisihan
ang ginawala niyang pagdisiplina kay Alfonso kanina. Sorry anak, sorry. Natatakot lang naman kasi siya na baka hindi lang galos ang mata mo ng kanyang mga anak sa away. Hay nako Sahaya, normal lang sa mga batang ganyan. Maganda nga rin na yun na ipagtanggol nila ang sarili nila eh. Ang singit ni Lola Soledad na pumunta na rin sa kanilang gawi. Napabuntong hininga si Sahaya at pinahira ng mga luha niya bago dahan-dahang tiningnan si Rico na nasa kaniyang tabi na ngayon. Talaga ba? Tama ang naging desisyon ko na wag ipakilalang mga anak ko sa kanya? Pinoprotektahan ko lang naman sila at kasabay nun sinasaktan ko rin ang mga anak ko. Pulong ng puso ng dalaga. Nakangiting nilapitan nga ni Rico ang umiiyak na kambal at lumuhod siya upang mapantayan ang mga to. Wag na kayong umiyak. Tama lang naman ang ginawa ninyo. Gusto niyo ba ng ice cream? Malambing na tanong at wika ni Rico nang marahan niyang pahiran ang mga luha sa pisngi ni Alfonso at Alisa. Tumigil naman sa pag-iyak ang dalawa nang marinig nila ang salitang ice cream. Hindi po ba ikaw po yung lalaki ng gugulo kay nanay nung isang linggo? Ano pong ginagawa niyo rito, Sir Pogi? Bakit po kayo buntot ng buntot kay nanay? Inosenteng tanong ni Alisa. Palihim namang sumilay ang ngiti sa labi ni Sahaya dahil sa huling sinabi ng kaniyang anak. Iniangat muna ni Rico ang kaniyang tingin upang tingnan si Sahaya. Iniwas naman agad ni Sahaya ang kaniyang tingin nang magkatagpo ang kanilang mga mata. Ang tingin sa paslit. Hinahanap ko kasi ang mga anak ko. Gusto ko na kasi silang makasama at bumawi sa ilang taon na hindi ko sila naalala at naalagaan. Napawi ang ngiti ni Sahaya sa narinig niyang isinagot ni Rico. Alam na ni Sahaya na dahil sa mga sinasabi ni Alisa kanina ay nakumpirma na ng binata ang lahat ng mga kasinungalingan niya. Kung ganoon, ay wala na siyang takas pa sa isang amang nangungulila sa kaniyang mga anak. At ang kinatatakutan nga noon ni Sahaya ay unti-unti nang nangyayari ngayon. Nalaman na nga ni Rico ang buong katotohanan kahit pilit pa niya itong itinatago. Gusto ko po ng ice cream, bilhan niyo po ako. Napalingon si Rico kay Alfonso nang magsalita ito. Tahimik na bata si Alfonso at hindi ito gaanong palasalita, lalo na sa mga taong hindi niya kilala pero ngayon ay magkakaiba sa paslit. Ngumiti naman si Alfonso at biglang kinarga si Alisa na ikinangiti ng paslit. Tara, bumili na tayo sa labas. Masayang wika ni Rico bago hinawakan ang kamay ni Alfonso upang lumabas sa palengke. Hindi naman malaman ni Sahaya ang gagawin, kaya nauutal siyang nagsalita. Teka, Nilingon siya ng tatlo at hinihintay ang sasabihin nito. Ngunit, ilang segundo lang ay napabuntong hininga na lamang siya, kumpirmado na ni Rico ang lahat. Wala na ring saysay upang hindi paglapitan ang mag-ama sa isa't isa. Alam niyang may katigasan ang ulo ni Rico. Parang sumusuko na ani ni Sahaya bago tumalikod at pinuntahan na ang kanilang pwesto. Sumilay naman ang malawak na ngiti ni Rico habang nakatingin sa nakatalikod na dalaga. Kahit pa alam na ni Rico ang buong katotohanan ay hindi pa rin siya umalis sa pagtitinda ng isda sa palengke. Araw-araw ay kasama pa rin ni Sahaya ang binata sa pagtitinda at hindi malaman ni Sahaya kung bakit ginagawa pa rin ito ni Rico. Gayong nalaman naman niya ang buong katotohanan. Nag-aalala na siya dahil baka ito pa ang maging dahilan upang umusbong ang away sa pagitan nila ng kaniyang asawa. Ayaw na kasi niya ng gulo katulad noon at ayaw niya ring sirain ang pamilya ni Rico dahil lang sa mga bata. May pagkakataon ding pumupunta si Kenji sa pwesto nila upang makipagkwentuhan lang tungkol sa nangyayari na sa kumpanya ni Rico. Ilang araw na kasing hindi pumapasok si Rico sa sarili niyang kumpanya
at hinahanap na siya ng ibang board members. Ngayon nga ay bumisita na naman ito at dito na tumambay sa isdaan ng ilang oras. Ito talagang mokong na to. Mukhang wala nang balak balikan ng sariling kumpanya. Nakasama lang niyang mga anak niya ay kinalimutan na talaga niya lahat. Nagtataka na tuloy sila tito at tita. Mukhang nasasanay na nga siya sa ganitong trabaho sa Haya. Ano sa tingin mo? Kausap ni Kenji sa kanya nang nakatingin kay Rico. Sa malayo habang kasakasama nito ang kambal na galing sa labas dahil may binili ang mga ito. Sabado ngayon at nakasanayan nga ni Sahaya na dalhin ang kambal sa palengke upang may magbabantay sa kanila. May nahanap na kasi trabaho ang kaibigan niyang si Mika kaya hindi na maasikaso pa ang kambal. Ginawa rin niya ito dahil sa hiling sa kanya ni Rico noong isang araw. Gusto nitong makasama ng buong maghapon ang mga anak niya, hindi katulad nitong mga nakalipas na araw na tuwing uwian lang nandito sa palengke ang kambal. Akala ko ba naghihirap kayo? Taas ang kilay na tanong nga ni Sahaya. Kay Kenji kahit na anong una pa lang ay alam na nga ni Sahaya ang pinaplano niya. Ano ka ba? Palabas lang lahat ng yun, Sahaya. At kahit naman maghirap kami, hindi sa ganitong lugar kami magtatrabaho, no? Gusto lang kasing magsagawa ng DNA test ni Rico at gusto rin niyang mapalapit sa'yo. Pero dahil humantong na nga sa ganito at nabuking ka na rin sa pagsisinungaling mo, wala nang saysay pa para panindigan ng palabas namin. Mahabang paliwanag nga nito na ikinairap na nga lamang ni Sahaya sa kawalan. Teka, balita ko nagkakamabutihan na ang mag-ama at mukhang close na nga sila sa isa't isa. Tignan mo nga naman oh, ang saya-saya pa nilang tatlo habang naglalakad. Ang lawak din ng ngiti ni Rico at mukhang nakikita ako na daddy's girl si Alisa. Kailan niyo ba kasi planong sabihin sa kambal? Natahimik naman si Sahaya at saka siya tiningnan ang gawin ng kanyang mag-ama na papunta na sa pwesto nila. Oo nga, nakikita nga niyang sobrang saya ng kambal. Simula noong nalaman ni Rico na tama ang kutob niya ay napalapit na ang loob ng kambal sa ama nila. Araw-araw sa oras ng kanilang uwian ay dumidiretso sila rito sa palengke upang makipagkwentuhan lang sa binata. Ngunit kahit ganoon ay hindi pa rin nila alam kung sino si Rico sa kanilang buhay. Napabuntong hininga si Sahaya at ibinalik ang tingin sa mga isdang nasa harapan niya. Ayokong sirain ang pamilya ni Rico, Kenji. Ayoko rin ng gulo katulad noon, kaya hindi ninyo ako masisisi sa mga desisyon ko. Kung sasabihin ko sa mga anak ko ang tungkol kay Rico, paano ko naman sasabihin sa kanila ang sitwasyon namin ngayon? Paano ko sasabihin sa kanila na may kahati sila sa kanilang ama? Na may anak ito, bukod sa kanila, na may pamilya bukod sa amin. Malungkot at nangingilid ang matang ani ni Sahaya habang ang kaniyang paningin ay nakatuon lang sa mga isdang paninda niya. Kumunot naman ang noo ni Kenji. Pamilya? Anong pamilya ang sinasabi mo, Sahaya? Naiangat nga ni Sahaya ang kanyang muka. Kaibigan kanya ngunit hindi mo alam? Hindi ba't matagal na nga siyang ikinasal kay Ana? Yung buntis niyang fiancé noon na inaway ko pa talaga dahil napagkamalan kong ibang babae ni Rico. Sa tingin ko nga ay magkasing edad lang talaga ang anak nila sa kambal ko. Nakangiti, ngunit puno ng lungkot ang kaniyang boses. Pagkatapos ay nagpakawala ng malalim na buntong hininga na naman siya. Labis naman ang pagtataka ni Sahaya nang bigla na lamang niyang narinig ang marahang pagtawa ni Kenji. Hindi maiwasang isipin ni Sahaya na nababaliw na ito. Kahit noong kaibigan pa niya ito, ay talagang ganito na ito kabaliw. Matapos tumawa, ay nakangiti na naman nitong tiningnan siya. Nagkakamali ka, Sahaya. Hindi ko alam kung bakit hindi pa sinasabi ni Rico sa'yo ang lahat pero ito lang ang masasabi ko ngayon. Tulong ko na rin sa inyong dalawa. Hindi maintindihan ni Sahaya ang gustong sabihin ni Kenji sa kanya. Kaya nakinig na nga lamang siya ng mabuti nang magsalita ito. Walang pamilya si Rico. Hindi naman talaga natuloy ang kasal nila noon eh. Kaya kung ano man niyang pumipigil sa'yo ngayon,
Alisin mo na. Karapatan ng kambal na makilala ang ama nila at karapatan din ninyong sumaya. Nagulat si Sahaya sa kanyang narinig. All this time ay akala niyang may pamilya na ang binata. Paanong hindi natuloy ang kasal noon? Nagtanong pa nang nagtanong si Sahaya. Sinulit naman ni Kenji ang oras na sabihin kay Sahaya ang nangyari noon hanggat nasa malayo pa sa pwesto nila ang tatlo. Kilala niya ang kaibigan. Alam niyang wala pa itong lakas ng loob na sabihin sa dalaga ang ginawa niyang hindi pagtuloy sa kasal noon, kaya siya na ang gumawa ng paraan para sa dalawang kaibigan niya. Hindi naman kasi mahal ni Rico si Ana. Ikaw ang totoo niyang mahal sa Haya. Pero noong una kayong nagkita ay fiancé na siya ni Ana at buntis na nga rin siya noong mga panahong yun. Too late nga kung titignan pag nakita ninyo, pero upang maiwasan ang kahihiyan, pinilit si Rico na pakasalan si Ana para sa bata na hindi naman niya anak at para rin sa reputasyon ng ama nila at ng kanilang pamilya. Pero alam mo, ipinaglaban ka nun ni Rico. Saksi ako roon. Muntikan na nga siyang itinakwil nila tita at tito pero hindi natuloy dahil nalaman mo ang lahat. Hindi mo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag si Rico, kaya nang iniwan mo siya, ay hindi rin mapatawad ni Rico ang kanyang sarili. Nalaman niyang hindi sa kanya ang bata, kaya walang kasalan ang naganap. Hindi nga makapaniwala si Sahaya sa kaniyang nalaman. Hindi niya alam na ganoon pala ang nangyari. Buong akala niya ay naging panandali ang kasiyahan lamang siya ni Rico noon. Hindi niya aakalain na tunay pala siyang minahal ng binata kahit na kaunting panahon lang silang nagkamabutihan noon. Kaya wag mo nang sayangin pa ang panahon, Sahaya. Isipin mo ang kasiyahan ng kambal. At sana, mapatawad mo na si Rico sa naging kasalanan niya sa'yo. Dagdag pa nga ni Kenji bago siya tumahimik nang dumating na muli sila Rico at ang kambal sa kanilang kwarto. Anong pinag-uusapan niyo? Ibinaba naman niya si Aliza na kanina pa nagpapakarga sa kaniya. Naluluha naman siyang binalingan ng tingin ni Sahaya. Puno ng pagsisisi at lungkot ang mga mata nito na siyang ipinag-aalala ni Rico. Ngunit, bago pa man makapagsalita muli si Rico, ay naunahan na siya ni Alfonso. Nanay, namumula po ang mga mata niyo. Umiiyak po ba kayo? Si nanay umiiyak? Nag-aalalang tanong nga ni Aliza bago masamang tinignan si Kenji na nakaupo lang sa tabi. Siguro pinaiyak mo si nanay, no? Pagbibintang naman ni Aliza, kaya natawa na nga lamang si Kenji. Hindi ko pinaiyak ang nanay mo. Itong batang to, napagbintangan patuloy ako. Anas na nga lamang ni Kenji. Huwag kayong mag-alala, napuwing lang ako. Ano nga pala yung mga dala ninyo? Bakit ang tagal niyong nakabalik? Pag-iba ni Sahaya sa usapan. Masaya namang ipinakita ng kambalang mga ipinamili sa labas. Binilahan po kami ni Tito na pogi ng laruan, nanay. Ito nga po yung laruan na gustong-gusto ni Kuya Alfonso eh. Binili niya rin po pati po tong Barbie doll ko. Masayang sambit ni Aliza, kaya napangiti tuloy si Sahaya kay Rico at ganoon na nga rin ang kambal. Salamat, Rico. Puno ng sensiridad na pasasalamat ni Sahaya. Hindi lang sa mga laruan nagpapasalamat si Sahaya, kundi pati na sa lahat ng ginawang pagtatanggol ni Rico noon sa kanya. Mistulang nabigla si Rico dahil doon, pero kalaunan din ay ngumiti siya pabalik. Naku po pala, nanay. Inimitahan po kami ni Tito Pogi sa fiesta natin bukas. Pupunta raw po siya tsaka magdadala po ng pagkain na rin. Excited na ani ni Aliza. Napabaling ulit ang tingin ni Sahaya sa binata. Magtatanong sana siya, pero biglang sumingit si Kenji na hindi magawang itikom ang kaniyang bibig kahit saan man ilagay. Nako, kahit hindi ako inimbita, talagang pupunta ako. Sasamahan ko ang papa nyo. Ang Tito Rico nyo pala. Agad na bawi ni Kenji sa kaniyang sinabi at saka siya napangisi. Sinamaan naman agad siya ng tingin ni Rico dahil alam niyang sinadya iyon ng kaniyang kaibigan.
Kung wala nga lang dito, ang kaniyang mag-iina ay kanina pa niyang binatukan ng kaibigan. Walang preno kasi ang bibig. Sumapit na nga ang fiesta sa barangay nila, Sahaya. Lahat ay naghahanda at nagsisiyahan. Si Sahaya naman ay maagang nagising upang lutuin ang mga ihahanda niyang pagkain para mamaya. Kunti lang ang ihahanda niya dahil sila lang naman ang kakain ng mga ito. Habang nagluluto si Sahaya ay may narinig siyang sasakyan na tumigil sa harap ng kanilang bahay. Agad na nagsitakbuhan ang kambal palabas at narinig na lamang ni Sahaya mula sa loob ang mga sigaw ng mga ito. Tito Rico, nandito po kayo. Wow, ang ganda naman po ng sasakyan. Sa inyo po ba ito? Manghang tanong ni Aliza sa binata na kararating lang. Agad pa nga siyang nagpakarga rito na kinasanayan na niya. Nakikiusyoso naman ang ilang mga kapitbahay ni Aliza dahil sa hindi ordinaryo nilang bisita. Halika na po sa loob dito. Hindi pa tapos sa paghahanda si nanay kaya maupo na po muna tayo sa loob. Pag-aaya naman ni Alfonso at iginaya na nga lamang ang lalaki papasok sa loob. Naku naman, nakita lang niya ang kambal. Nakalimutan na akong gisingin. Reklamo nga ni Kenji nang makalabas siya ng kotse at halatang bagong gising. Siya na ang nagdala sa mga pagkain papasok sa loob ng bahay ni Sahaya. Nandito na pala kayo. Maupo muna kayo. Ang aga niyong pumunta rito kaya hindi pa ako tapos makapaghanda. Nakangiting wika naman ni Sahaya. Hay nako, ito kasing si Rico, excited makita ang kambal. Gusto pa nga pumunta rito ng madaling araw Hindi ko nga alam kung excited ba talaga sa kambal o sa'yo. Pambubuking ni Kenji sa kaibigan. Kaya natawa na lamang si Sahaya at bumalik na sa kusina. May 3 putahe pa siyang kailangang tapusin. Hindi batid ni Sahaya kung bakit magaan na ang kaniyang loob ngayon. Matapos kasing malaman niya na hindi pala natuloy ang kasal ni Rico, ay parang nabunutan ng tinik ang kaniyang puso. Malaya na kasi ang kambal na makasama ang ama nila at malaya na rin si Sahaya sa mga sugat ng kahapon. Unti-unti ay pinatawad niya naman ang lalaki at nakakagaan nga ito ng puso. Kailangan mo ba ng tulong? Nilingon ni Sahaya ang bungad ng pinto sa kanilang kusina at nasilayan nga niya roon si Rico na nakatayo. Bakit, may alam ka ba sa pagluluto? Hindi ba't noon muntikan ka nang mamatay sa gutom sa kondo mo? Kung hindi lang ako dumating at ipinagluto ka. Pangasar pa nga ni Sahaya. Naalala mo pa rin pala. Saglit na natigilan si Sahaya pagkunway, napangiti na nga lamang. Hindi ko naman kasi kinalimutan lahat ng yon. Mahirap kasing kalimutan. Sambit ni Sahaya sa mahinang boses. Lumapit naman si Rico sa kanya at nagulantang pa nga ang dalaga nang maramdaman niya ang mga kamay nito na yumakap sa kaniyang tiyan mula sa likuran. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi man lang niya magawang walisin ang mga kamay ni Rico na nakayakap sa kaniya. Baka makita tayo ng mga bata at magtaka ang mga yon. Pabulong na wika ng dalaga. I'm sorry. Mahina ang boses na ani naman ni Rico. Nakasubsob ngayon ang kaniyang mukha sa leegan ni Sahaya at mas lalo ngang humigpit ang yakap nito sa dalaga. Nanikip naman ang dibdib ni Sahaya at may mga luha na ang namumuo sa kaniyang mga mata. Matagal na panahon na niyang gustong marinig ang salitang iyon at ngayon nga ay narinig na niya mula kay Rico. Hindi kasi niya binigyan ng pagkakataon magpaliwanag o magsorry man lang si Rico noon. Umalis lang siya at hindi na nagpakita pa. Masakit palang marinig dahil alam mong nagkasala sa'yo ang taong sumasambit nito, pero sa kabilang banda ay nakakagaan din ito sa puso dahil alam mong unti-unti mo na siyang napapatawad. I'm sorry. Hindi ko gustong ilihim sa'yo ang pagpapakasal ko noon kay Yana at ang pagpubuntis niya. Pero ikaw yung mahal ko noon at hindi ko kayang iwanan mo ko.
Sahaya, patawarin mo sana ako. Sorry, sa sakit na iniwan ko sa'yo. Sorry dahil wala ako sa tabi mo noong ipinagbubuntis ang mga anak natin. Sana, bigyan mo ko ng pagkakataon na patunayang sarili ko. I still love you at hindi ko makakayang mawala kayo ulit sa akin. Bumagsak na ng tuluyan ang mga luhang pinipigilan ni Sahaya. Mariin siyang napapikit at palihim na umiyak. Ngayon na wala nang pumipigil sa puso niya, ay gusto na niyang gawin ang ninanais nito. Matagal nang hinangad ng kaniyang puso ang magkaroon sila ng malaya at masayang pamilya. Nang dumating naman si Rico, noon ay pilit humahadlang sa puso niya ang kaisipang may pamilya na ang binata at baka masira pa nila ito ng kaniyang mga anak kapag pumasok ulit sila sa buhay niya. Kaya nga nagsinungaling si Sahaya at pilit ipinapalayo si Rico sa kambal. Ngunit, nang maliwanagan siya sa lahat, ay labis ang kaniyang pagsisisi kung bakit noon pa ay hindi niya naipakilala si Rico sa kambal. Hindi sana tutuksuin at aawain ang mga anak niya at may maipagmamayabang sana silang ama. Hinarap ni Sahaya si Rico at niyakap ito ng mahigpit. Ganoon din ang ginawa ng binata. I'm sorry dahil itinago ko sa mga anak natin na katotohanang ama ka nila. Hindi mo naman ako masisisi, hindi ba? Natakot lang ako na makilalang anak sa labas ang mga anak ko. Patawarin mo rin ako, Rico. Puno ng pagsusumamong bulong ni Sahaya. Naramdaman naman niya ang paulit-ulit na pagtango ni Rico, kaya napangiti siya kasabay nito ay ang pagtulo pa rin ng kaniyang mga luha dahil sa kasiyahan. Yay! Nagkabati na sila kuya, ibig sabihin ay pwede na nating tawaging tatay si Tito Rico. Natigilan bigla si Rico at Sahaya sa narinig nilang boses, kaya agad silang naghiwalay sa isa't isa at parihong tiningnan ang gawi kung saan nanggagaling ang boses na iyon. Shh, tumahimik ka, baka marinig tayo ulit ni nanay. Bulong naman ni Alfonso sa kapatid niya. Tito Kenji, ibig sabihin po ba nito ay pwede ko na pong ipagmayabang sa mga kaklase namin ni kuya na may tatay po kami? Na hindi pala patay ang tatay namin o kaya kapre? Excited na tanong ni Alisa nang binalingan niya ng tingin ang Tito Kenji niya. Pareho silang tatlo na nakasiksik sa likuran ng pinto at kanina pa nga nila narinig at nakita ang lahat. Dahan-dahan naman nilapitan ni Sahaya at Rico ang likod ng pinto at nang silipin nga nila ito ay nakita nila ang tatlo roon at nagsisiksikan. Alaysa? Alfonso, kanina pa ba kayo riyan? Gulat na tanong ni Sahaya. Malawak namang ngumiti si Alisa at lumabas sa pinagtataguan nila. Tatay! Tawag niya kay Rico at niyakap ang bewang nito. Ikinagulat naman iyon ng binata, ngunit kalaunan ay napangiti na lamang siya at kinarga ang kaniyang prinsesa. Alam niyo na? Matagal na ninyong alam na siya ang tatay niyo? Gulat pa ring tanong nga ni Sahaya at napatingin nga siya kay Alfonso nang itinuro ni Alaysa ang kanyang kakambal. Si kuya pong nagsabi sa akin na tatay po namin si Tito Rico at masaya po ako nanay dahil nagpakita po si tatay sa atin. Masayang wika nga ni Alisa. Narinig ko po kasi ang pinag-usapan ninyo ni Ninong noon nanay. Tungkol po sa ama namin ni Alisa, sorry po kung nakinig ako sa usapan ninyo. Pag-amin nga ni Alfonso, nabaling naman ang atensyon nilang lahat dahil sa pagpapalakpak nga bigla ni Kenji. Naman talaga ni Alfonso, ang galing! Matalino talaga mana sa ama. Walang labis, walang kulang, exact copy ka nga talaga ng ama mo. Si Alisa naman, minana mo ang kagwapuhan ng tatay mo pero mas minana mo naman ang ugali ng nanay mo. Pagpapatuloy nga nito. Susugurin na sana ni Sahaya ang kaibigan nang mapigilan agad siya ni Rico. Mula pa noon ay talagang palaging nag-aaway ang dalawa. Ito na siguro ang nakasanayan nila bilang isang magkaibigan. Ipinagpatuloy na lamang ni Sahaya ang kaniyang niluluto kasama si Rico.
Ngayong nagkaayos na ang dalawa at matagal na palang alam ng kambal kung sino si Rico, sa kanilang buhay ay wala nang mahihiling pa si Sahaya. Hindi na rin sila mahirapan na ipaintindi sa kambal ang lahat. Mabuting at matalino ang kaniyang mga anak. Malaki rin ang pasasalamat ni Sahaya na naging viral ang videong kinuhanan ni Mika. Dahil kung hindi ito nangyari, ay wala sanang Rico ang makakahanap sa kanila. Wala sanang Rico ang tutulong sa kaniya sa pagtitinda ng isda at wala sanang ama ang kanilang mga anak hanggang ngayon. Masaya nga ang naging pagdiriwang sa kanilang fiesta at mas masaya pa nga ito ngayon dahil parang lahat ng problema ni Sahaya ay nalutas na at malaya na rin siyang magmahal ulit sa parihong tao. Naalimpungatan si Sahaya dahil sa mga halik na naramdaman niya sa buong mukha niya. Nang iminulat niya ang kaniyang mga mata ay nasilayan niya agad nang malapitan ang nakangiting mukha, isang halik sa labi ang ibinigay ni Rico sa kaniya. Rise and shine, sweetheart, malambing na usal ni Rico. Nakabihis na ito ng tuksedo at mukhang papasok na sa kaniyang kumpanya. Tiningnan ni Sahaya ang kalendaryo sa katabing lamisa at napangiti siya bago hinalikan din sa labi ang binata. Napakabilis naman ng panahon. 3 buwan na pala ang nakalipas at nakalipat na nga rin kami ng bahay. Yung bahay na gusto naming itayo ni Rico noon. Hindi na rin ako bebenta ng isda. At ang tanging trabaho ko na lamang ngayon alagaan ng magama ko. Parang kahapon lang ang pakiramdam. Ngayon ay fiancé na ako ni Rico at malapit na rin kami ikasal. Sambit nga ni Sahaya sa kanyang isipan. Bakit hindi mo ako ginising ng maaga? Anong oras na oh? Kailangan ko pang asikasuhin ng mga anak natin. Ani nga ni Sahaya nang makita niya ang orasan. Napangisi naman si Rico at muli siyang hinalikan sa labi. Hindi kita ginising dahil baka pagod ka pa sa ginawang laro natin kagabi. Pangasar naman ni Rico kaya na mula sa hiya, si Sahaya at napaiwas tuloy ng tingin. Namumula ka na naman. Bakit kailangan mo pang mahiya sa akin? Akala ko ba susundan pa natin ang kambal? Nangaakit na tanong naman ni Rico. Umalis ka na nga. Malilate na ang kambal eh. Tigil-tigilan mo muna ako ngayon. Pagtataboy ni Sahaya, kaya natawa na lamang si Rico. Sabay na silang bumaba ni Rico at nasilayan nga ni Sahaya na kanina pa pala nakahanda ang kambal para sa pag-alis nila papuntang eskwelahan. Nanay, ba't ang tagal niyo pong nagising? Sunog na po yung itlog tsaka hotdog po. Reklamo ni Alisa nang tumakbo ito papunta sa kanya. Tiningnan naman ni Sahaya si Rico at nagkibit balikat lang ito kaya napapailing-iling na lamang ang dalaga. Sa susunod ay aagahan na niya ang paggising upang hindi sunog na pagkain ang kakainin ng kambal. Kawawa pa naman ang mga mukha ng mga ito. Bye, Nanay! Paalam ng kambal nang makapasok sila sa kotse ng kanilang ama. Nakangiting kumaway naman si Sahaya sa kanila. Bye sweetheart, I love you. Matamis na paalam ni Rico bago mabilisan na hinalikan ng labi ni Sahaya bago pumasok ng kotse. Bye, mag-iingat kayo ah. I love you. Nakangiting paalam nga niya. Masayang tinanaw ng dalaga ang papalayo ng kotse ni Rico at nang hindi niya na ito matanaw ay pumasok na siya sa loob. Ilang oras na naman ang hihintayin niya bago muling masilayan ang kaniyang mag-ama. Sobrang buti ng Diyos dahil ngayon ay parang wala na silang pinoproblemang pamilya. Puro saya lang ang nararamdaman ni Sahaya nitong mga nakalipas na buwan. 1 buwan lang kasi ang lumipas simula noong nagkaayos sila ay inalok agad siya ng kasal ni Rico na siya namang hindi mahindian ni Sahaya. Matagal na niyang pinangarap ang maikasal at masaya nga siya dahil sa pinangarap pa niyang tao noon ang makakasama niyang humarap sa altar. Lumipas ang ilang taon
ay patuloy pa ring tumitibay ang samahan ng dalawa matapos ang kanilang kasal, kasama na ngayon ang kanilang mga anak. Nadagdagan naman kasi ng isa pang miyembro ang kanilang pamilya at palaging nasa tabi lang niya si Rico. Siya ang nag-aasikaso at nag-aalaga kay Sahaya habang nagbubuntis ito at sa mga anak niyang nag-aaral, kahit pa abala rin siya sa sarili niyang kumpanya. Hindi naman makitaan ng pagod ang mukha ni Rico dahil nga gusto niyang alagaan ang kaniyang pamilya. Hindi man naging madali ang kanilang pagsubok sa buhay, pero sa huli ay sila pa rin naman ang nakatadhana para sa isa't isa at sana nga magtuloy-tuloy ang kanilang kasiyahan at mas tumibay pa ang kanilang pamilya. Tatay, halika na po at maglaro na po tayo. Masayang sigaw ni Aliza. Nasa likurang bahagi sila ngayon ng kanilang bahay, nagpipiknik at naglalaro. Abala ang kambal sa paghahabulan habang si Rico naman ay abala sa pag-aaral sa bagong panganay nilang anak. Mamaya na anak, karga-karga ko pa ang kapatid niyo eh. Nakangiting wika ni Rico. Nakangiting nilapitan naman siya ni Sahaya at marahang kinuha ang sanggol sa mga bisig nito. Sige na, ako nang bahala sa anak natin. Puntahan mo na sila at baka magtampo pang mga yun sa'yo. Malamig na wika ni Sahaya. Mabilis namang halik ang ginawa ni Rico sa kaniyang kabi bago tumakbo na paunta sa kambal upang makapaglaro silang mag-ama. Masaya lamang na pinagmasdan ni Sahaya ang tatlo at hindi nga niya maiwasang mapaiyak. Sobrang buti ng Diyos at hindi man lang sila pinabayaan nito. Binigyan pa sila ng magandang pamilya at buhay. Sobra-sobra na nga ito kumbaga, pero malaking pasasalamatan pa rin ang ginawa ni Sahaya sa Diyos. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Sahaya at Rico. Maraming salamat po sa lahat ng maulang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emeralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.